mahihirapan kang yumaman kapag isa lang ang source of income mo. Gandang araw po, ako po si RP ng Jim po. So, lagi kong paulit-ulit po na sinasabi na sa totoo lang dapat meron kang multiple sources of income. So, maganda itong topic natin ngayon kasi yung kliyente natin popular po na tao. So, shout out kila Sir Christian Edward Noel at sa partner niya na si Madam Inuts. So, itong mga gamit na to ay di-deliver natin sa Bocaue, Bulacan para kila Sir Christian Edward at saka kay Madam Inuts. So, isipin nyo, tingnan mo sila Sir Edward at saka sila Madam Inuts, meron na silang pinagkakakitaan talaga ng income. So, kung di ako nagkakamali, si Ma'am Inuts nag-online selling siya ng mga alahas. So, okay naman, kumikita naman. So, bakit kailangan pa ba na maggawa pa ng iba pang pagkakakitaan? So, dadayo tayo kila Ma'am Inuts. And I hope sana mapagbigyan nila tayo na makapagtanong ng konti. Bakit? Kasi ganito po yun. Kagaya ko, meron naman akong ibang negosyo. Pero bakit kailangan meron pa ibang pagkukuhanan? Kagaya ko. So, napapanood nyo itong video ko na to, gumagawa tayo ng mga gym equipment. So, ang Gym Depot po, ang pinakamalaking gym equipment manufacturing company sa buong Pilipinas. So, nagde-deliver tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao since 2008 pa. So, lahat po na sulok ng Pilipinas na deliveran na natin. Pero, bakit hanggang ngayon nag-e-expand tayo ng mga gym businesses natin? So, originally, meron tayo sa Cavite City. Pakita natin yung Gym Republic Cavite City. Nagtayo na tayo sa Tarlac City. Yung Gym Republic Tarlac City. At yung pinakuli natin, Gym Republic Lipa City. At ngayon taon na to, magtatayo pa ulit tayo na isa pang Gym Republic, abangan nyo po yun. So, bakit ba kailangan magdagdag ng mga gym business, samantalang meron naman akong fabrication? Ganito po yun. Una, napakahirap po talaga makaipon. Actually, yung source ng income mo, usually yung unang source of income mo, enough lang yan para mapunuan yung mga pangangailangan mo. Pag minsan, kulang pa. Let's say, may sweldo ka, di ba? Ang minimum mo hindi, kapatid, yung sweldo mo, swerte na lang talaga yan. Kung aabot pa ng susunod na sweldo, di ba? Kasi marami kang bayarin. So, ang nangyayari dyan, survival mode lang tayo. So, okay, nakakabayad tayo ng upa, pagkain, matrikula ng mga bata, etc. etc. Pag sinuwerte ka, sapat lang yan. Pero marami sa ating mga Filipino, kulang pa yan. Kaya ngayon, doon papasok yung multiple sources of income. Kasi hindi talaga sasapat yung isang source of income lang. Okay, bihira yung may sumusobra pa. Bihirang-bihira sa mga Filipino ang may sumusobra pa sa kinikita nila. Okay, maswerte na lang na sapat. Pero ang problema na ito yon. Kung nakadepende ka sa isang source of income, paano pagka nagka-problema? Yung problema kasi, maraming pwedeng panggalingan yan. Let's say, nagtatrabaho ka. Akala mo, mas secured magtrabaho kaysa magnegosyo. Pero di mo naisip, yung pinagtatrabuhan mo, negosyo rin yan. What if, kung yung negosyo ng pinagtatrabuhan mo, bumagsak? O yung trabaho mo, natanggal ka sa trabaho. So, paano ngayon makakasurvive ang pamilya mo? May mga binabayaran ka pang utang. Yung mga sinasabi ko na mga dapat gawin at hindi dapat gawin pag nautang ka. Let's say, meron kang hinuhulugang bahay at lupa sa Pag-ibig o sa bangko. Di ba? At tapos, kagaya ko noon, bilang poor mindset ko dati, umutang ako ng property, umutang ako lupa, umutang ako ng sasakyan. At ang pinambabayad ko, galing sa sarili kong bulsa. Bakit poor mindset? Kasi hindi ko naisip na darating ang panahon, pwedeng subukin ako at wala akong pambayad. Ganun na nga nangyari. Nawalan akong pambayad, nailit si lupa, nailit si pickup. Di ba? Kasalanan ko yon kasi mali ang mindset ko. Dapat pala, nagkaroon ako ng multiple sources of income. Hindi lang sa akin ang gagaling, umutang ako ng ngayon. Umutang ako ng bahay at lupa. Okay, nilagyan ko ngayon ng gym. Yung gym, nagtutulong sa akin ngayon magbayad ng utang ko na yon. Di ba? Ang negosyo ko, paggawaan ng gym equipment, ha? So ngayon, nagtayo ako ng isang gym na maliit sa bahay.
30 square meters, pakita natin. 30 square meters. Ang binabayaran ko at that time, mga nasa 44,000 isang buwan kasi 5 years to pay. Okay? Hindi ako magyayabang. May mga pagkakataon, kulang ang kita ng gym para bayaran yung utang ko sa bangko. Pero may pagkakataon, sakto lang or may sobra pa. Pagpalagay na natin, mas maraming pagkakataon na kulang yung kita ng gym pambayad sa utang ko sa bangko. Pero ngayon, kung mag-aabono naman ako, konti na lang ang iaabono ko. Let's say 30,000 yung 30,000 lang ang kinita nung gym ko nung buwan na yon. 44,000 yung babayaran ko. At least 14,000 na lang ang babayaran ko galing sa sarili kong bulsa. Kesa doon sa poor mindset na 100% nung 44,000 na yon sa sarili kong bulsa manggagaling. Dito ngayon papasok yung multiple sources of income. Yung yung sasakyan ko, na elite si pickup, ang yabang ko, 2014, umutang ako, 2018 na elite. Kasi hindi ko ginamit sa negosyo. Ngayon, umutang uli ako, 2020, January 2020, bago pa pumutok ang pandemic, umutang uli ako ng van. Pakita natin yung Photon Traveler na van. Yan, tinanggal ko yung mga upuan pagka gagamitin sa delivery. Marami na akong kliyente na makakapagtestigo na yan ang gamit ko sa delivery ko. Ngayon, may mga delivery charge yan na doon ngayon nanggagaling yung panghulog sa sasakyan. Ang tanong, sapat ba yung binabayad sa akin na delivery charge para pambayad ng utang sa bangko sa sasakyan? Maaaring hindi. Maaaring kulang yan. Kasi dati, kundi ako nagkakamali, nasa 32,000 isang buwan. Yung Photon Traveler na yan. 32,000 isang buwan. Pagpalagay mo na lang na 20,000 lang ang nakacharge ko buwan-buwan dyan para sa delivery. Pero 12,000 na lang ang iaabono ko. Maliit na lang, hindi na manggagaling sa sarili kong bulsa. Meron ako multiple sources of income kasi kumikita yung sasakyan ko. Nagagamit ko pang-deliver, naniningil ako sa mga kliyente. Ganyan po ka-importante ang multiple sources of income. Ngayon kapatid, babalik ko sa iyo yan. Meron kang bayad lupa, inutang mo sa Pag-ibig, inutang mo sa BDO o sa bangko. Galing sa sweldo mo, di ba? Yung panghulog mo. What if nagsara yung kumpanya? What if natanggal ka sa trabaho? What if nagkasakit ka at wala ng capacity to pay? Sino ngayon magbabayad ng inutang mo? Di ba? Maiilit yan. Ngayon dyan papasok yung sinasabi ko, multiple sources of income. So, ngayon umutang ka ng bahay at lupa. Pero maganda, may negosyo ka. Hindi lang gym ang pwede mo ilagay dyan. Pero kinukwento ko sa iyo to kasi yun yung success story ko. Hindi naman kayo lahat pwede magkakapit bahay, puro gym eh. So, kung wala pang gym dyan sa lugar mo, unahan mo na. Di ba? Pwedeng ikaw yung nauna. Tapos yung mga iba, pwede magnegosyo ng iba doon sa bahay nila. Ang importante, yung inutang mong bahay, merong pagkukuhanan kahit papaano, kahit hindi 100%, ang bayaran ng negosyo mo doon sa hulog sa utang mo, okay lang yun. Kasi antimano, 100% naman, kaya ka naman naaprubahan sa bangko or sa Pag-ibig kasi may capacity to pay ka, kaya mong bayaran. Kasi otherwise, dati naupa ka lang di ba? Ngayon, konti na lang idadagdag mo, pambayad na ng utang. So ngayon kapatid, ito ngayon, katulad kila Ma'am Inuts, babalik ko yun. Sila Ma'am Inuts, maganda na yung negosyo na, nagbabayad and sell na siya ng mga alahas, kung di ako nagkakamali. So, pwede nang yun sapat na yun para ikabuhay nila, di ba? Bakit kailangan pang magkaroon ng sariling gym pa na iba? Kasi, ang totoo niya, hindi mo palagi masasabi yung kikitain mo sa iisang negosyo. Okay, what if yung primary source of income mo biglang humina ang kita, di ba? So, ipag nangyari yun, kung isa lang yung source of income mo at humina yung source of income mo, lahat kayo apektado. Pero, kung dalawa yan, may possibility na isa lang ang apektado at itong isa, ito ang tumutulong ngayon para makarecover yung kabila. Kumbaga, ang susunod mo na advantage yan, papaano kung yung dalawa pa ang kumikita? Di ba? So yun ang kagandahan ng pagkakaroon ng multiple sources of income. Yan, hindi ko po original na idea yan. Pero ito, personal na experience ko. Ngayon nga, magtatatlo na yung negosyo ko. Pero yung pangatlong negosyo ko, abangan nyo na lang pagtapos na. Kasi importante kasi na naikakalat mo yung pwedeng pagkakitaan mo ng pera kasi hindi mo masabi. Hindi mo masabi kung kailan ka pwedeng subukan ng tadhana. So, again, tignan nyo yung mga successful na tao.
yung yumaong Henry C. Yan sila Lucio Tan, sila John Gokong Wei. Ano katulad nila? Hindi iisa ang negosyo nila. Marami silang mga negosyo. So itong mga negosyo na to, may mga malalakas, may mahihina, may mga nalulugi. Pero hindi sila apektado just in case may isa na nalugi. Merong ibang sasambot. Yun yung kahalagaan. Kasi, okay, maaring successful ka ngayon kapatid sa ginagawa mo ngayon. Pero walang permanente. So what if bigla kang sinubok na pagkakataon na hindi ka na kumikita ng malaki at naapektuhan ngayon yung finances nyo, pag nawala yung breadwinner or hindi na makapagtrabaho ang breadwinner, buong pamilya apektado. Ranas na ranas ko yan. Dahil ang tatay ko, ang primary source namin ng kinikita niya noon. Nagtatrabaho siya sa gobyerno bilang isang judge. Na-stroke ang tatay ko, patay. Lahat kami ngayon apektado. Wala kaming ibang pinagkukunan ng kita, kundi yung sa tatay ko. So yun yung isa sa pinakamalaking dagok namin sa buhay, which is nagpapasalamat ako kasi kinapulutan ko ng aral. And napapanood mo tong video ko, and I hope kapatid, kung hindi mo pa nararanasan, iwasan mo na. Paano maiwasan? Magkaroon ka ng multiple sources of income. So ito nakikita nyo na gamit, again, para kila Sir Christian Edward Noel at saka kay Madam Inuts. So ito, i-deliver natin to. Sila Sir Noel, meron ng sariling gym, nagdagdag lang ng mga gamit. Kagaya na sabi ko, huwag kang kampante, pwede kang mag-upgrade dahan-dahan. Sa gym business, ang upgrade mo nito, pwedeng galing na doon sa kita ng una mong gym, doon sa original mong gym. Tapos from time to time, ipit-ipit ka ng pera para makabili ka ng bago. So isang advantage na naman yan over doon sa mga kakompetensya mo. Ako po si RP ng Gym Depot. Gandang araw po.